Hindi naman ako naniniwala, Tito Boy, na dahil hindi kayo nag-workout, kailangan magkagalit na kayo. Kasi may time sa buhay ninyo na pinrotektahan niyo isa't isa, minahal niyo isa't isa, pati mga family ninyo. Kahit may cheating na nangyari? Kahit may cheating, Tito Boy, hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira ng ex ko. And that's what you call respect. Okay na po na kaming dalawa na lang yung mag-uusap. Yes! Okay, first of all mga ropa, salamat sa mga nagme-message natin. At sa mga nagtatanong kung pwede daw bang post nila yung mga post natin. Sige lang mga ropa, I think 4 sa inyo or 5 yung nag-message na sa akin na gusto nyong i-post yung mga videos natin. Pero shorts lang, di ba? Sige lang mga ropa, you have my permission mga ropa. Kung gusto nyo i-post, post nyo lang. Tag nyo rin ako para at least makita ko kung gaano kayo kalupit mag-edit. At kung ano yung mga tumatatak sa isip nyo para at least may idea din ako. Okay? So you have my permissions mga ropa. Post nyo lang kung gusto nyo. Okay, simulan na tayo mga ropa. So kung narinig nyo yung sinabi ni Andrea, yun ang ideal. Okay, pagdating sa relationship, kahit hindi man nag-work, dapat maging maayos ang inyong paghihiwalay. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ropa, break up like a fucking man. Okay? Dapat alam niya kung saan siya nagkamali, saan siya nagkulang, at kung ano yung mga issue na hindi nyo na mapagkakasunduan or wala nang way para ituloy pa ang inyong relationship. Anyway, wag tayo mag-focus dun sa break up like a man. Mag-focus muna tayo dun sa kung ano ang dapat iasal ng isang tao pagdating sa breakup. Oo, nandun yung bitterness. Oo, nandun yung pain. Hindi naman mawawala yun eh. Di ba? Yung kahit nang hindi kayo eh. Kahit na sabihin mo walang label pero you treated each other like a special, di ba? Masakit pag naghiwalay kayo or hindi masarap sa pakiramdam, lalo na kung invested ka pag naghiwalay kayo or pag hindi na kayo nag-uusap or nagkagalit kayo, di ba? Kumbaga, let's be fucking mature na pag pumasok ka sa relationship or any situationship or yung tinatawag niyong situationship, dapat tanggapin nyo na darating at darating na pwede nyo masaktan ng isa't isa emotionally and mentally, di ba? But of course, not physically. Ang pangit naman nun. Kumbaga talagang very toxic na yon. Hindi natin maiiwasan na hindi tayo magkasakitan emotionally. Siyempre may emotions tayo. Pero like I said, tayong mga lalaki nagdadala ng relationship mga ropa, di ba? Kaya nga pag hinayaan nyo na ang babae magdala ng relationship, alam nyo na kung saan patungo. Kasi wala kang power eh. Ang tanging gagawin mo lang ay sumunod sa mga gusto niya. Eh ang babae, tandaan nyo, emotional yan, di ba? Kumbaga lagi sila nanggagaling sa feelings nila. Lagi nanggagaling yung desisyon nila sa mga nararamdaman nila. Hindi dun sa kung anong realidad ng relationship or kung ano ang mas nararapat sa relationship. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mahirap makipagrelasyon lalo na sa babaeng may trauma or yung mga babae na mahirap ng ilid. Especially yung nasa 35 and up. Actually, yung 30 nga medyo alanganin pa eh. Unless talagang you are very straightforward or mataas ang boundaries mo or talagang una pa lang nag-set ka na ng boundaries sa kung ano man yung sinisimulan nyo. Gets? Kasi may mga babae talagang mga ropa, ganda lang ang puhunan. Maniwala kayo sa akin. Yung akala nila, they deserve a lot of things in the world na ang tanging meron lang sila is ganda. Karamihan ngayon ng babae, wala naman na alam sa bahay, di ba? Pero tayo, napakahalaga sa atin nun bilang lalaki. Gets? Kumbaga ikaw lagi ka nasa labas, the whole day ka magtatrabaho ka. Tapos pagdating sa bahay, may problema ka pa? Or meron ka pang poproblemahin? Or meron ka pa rin gagawin? Hindi ba dapat tulungan kayong dalawa? Or baka akala ng mga babae, obligasyon nyo yun mag-isa? Kasi sinota mo siya, or kasi girlfriend mo siya, or kasi inasawa mo siya. Diba? Parang kasalanan mo pa na kinuha mo siya sa magulang niya or tinira mo siya sa bahay mo. Gets? Kaya babalik tayo dun kay Derek eh. Magre-react ba ng gano'n ng isang lalaki kung hindi siya napuno? Magre-react ba ng gano'n ng isang lalaki kung talagang trip niya lang? Magre-react ba ng gano'n ang isang lalaki kung hindi siya nagtiis ng mahabang panahon? Di ba? At ito ba mga ropa, kaya ako sinasabi sa inyo na pag break na, wala nang anuhan, wala nang labasan ng baho. Kasi tandaan nyo, kayong dalawa rin kumakain ng basura na tinapon nyo o yung suka na niluwan nyo. Kayo nagduduraan sa isa't isa. Nakakadiri. Kumbaga, saan papunta to? Anong pino-point out nyong dalawa? Na malupit kayo? Na mas malupit ka sa ex mo? Kaya ka nakakapagsalita ng ganyan? Na perfecto kang tao? Na hindi ka nagkakamali? Na ideal kang girlfriend or ideal kang asawa? Kaya ganyan ka magsalita? Kaya ini-expose mo yung ugali niya? That's fucking bullshit, man. It's a fucking waste of time.
And it's very fucking toxic na sinisiraan mo yung ex mo na instead na mag-focus ka sa kinabukasan mo or sa future mo or sa mga bagay na dapat mong harapin. Diba? It's very fucking immature na siraan mo ang isang tao para lang masabi mo na ikaw yung dominante sa inyong dalawa or ikaw yung tama sa inyong dalawa. That's very bullshit, man. You don't need to fucking do that. Diba? Kaya mga ropa, hanapin nyo yung ganitong babae kagaya ni Andrea Torres. Walang masama. Diba? At least, she's mature enough to know na hindi dapat umarte ng ganun. Regardless kung ano man yung nangyari sa relationship nyo. Regardless kung ano man ang naging outcome ng relationship nyo. Because at some point, parehas kayong dalawa na minimithi or ginugol na mas maging masaya at mas maging matagumpay ang inyong relasyon. Kaso hindi nga nag-work. So bakit kailangan magsiraan? Bakit kailangan maglabasan ng pangit na ugali? At bakit kailangan isabutahe ang isang pagkatao ng isang tao? Diba? At the end of the day, paglipas ng panahon, sino ba ang mukhang tanga? At sino ba ang tuwan-tuwa sa mga ginagawa nila? Eh di yung mga nanonood sa kanila. Gusto mo ba yun, Ropa? Pinagkakaguluhan kayo ng ibang tao? Hindi dahil sa magaling kayo, kundi dahil sa kahihiyan na ginagawa nyo. Diba? Minsan dito mo makikita kung sino yung may pera, minsan sila pa yung walang class. You cannot buy class. And minsan katanggap-tanggap pag alam mo yung mga tao galing sa squammy. Yung mga tao talagang may squammy behavior or attitude. Pero putya, pag galing ka sa kahit pa paano maayos na pamilya, may kaya pamilya mo, tas ganun ang ugali mo, mas nakakadiri na ganun ka magsalita or ganun ka mag-isip or ganun ka magtrato sa kapwa mo. At ang malupit nito mga ropa, kung may anak kayong dalawa, bakit mo ginagawa yun sa ama or sa ina ng inyong anak? Ito mga ropa, marami sa inyo for sure, niloko kayo ng girlfriend nyo or maybe nagpabembang yung girlfriend nyo sa iba, pero tinanggap nyo at wala silang narinig sa inyo. Di ba? For sure. Dahil ang lalaki, naniniwala ako, mas matimbang ang peace of mind na gusto natin kaysa sa gulo na kakaharapin natin. Maikli lang ang buhay mga ropa. Hindi mo kailangan makipagtalo kung kani-kanino. Hindi mo kailangan magpaliwanag kung kani-kanino. Diba? Ano sabi ng Rich Boys? Live the life that you want. Rich Boys, baka naman. Lol. Ganun yung Rich Boys, lagi sold out. Anyway, so mga ropa, ulitin ko uli. Kilalanin nyo mabuti, i-screen nyo talaga mabuti. Hindi lang yung babae na yung masasabi natin magiging toxic pag naghiwalay kayo. Hindi lang ganun ha. Hindi lang ganun yung dapat yung iwasan. Marami pa. Okay? Nandyan yung mga babae na talagang feeling nila maganda lang sila, okay na. Hindi pwede rin ganun mga ropa ha. Pucha, mahihirapan ka dyan. Sakit ng ulo yan. Diba? Hindi nga ilalabas yung baho mo. Parang wala namang kaya iambag sa relationship kundi yung ganda niya. Tapos by the mood pa, pagdating sa kama, kailangan nasa mood siya bago siya mag-open ng legs. Diba? Kumbaga, may idea ba to? Pagdating sa relationship, kung ano yung pangangailangan ng bawat isa? Wala pinag-aaiba yan sa lalaki. O ito ha, para sa lalaki naman. Pukin ang ina, pag kayo walang silbi, putang ina, wag na kayo magjowa. Kung ikaw lalaki ka, wala kang silbi, puta wag ka na magjowa at wag na makapalang mukha. It's hard to lead a woman kung wala kang silbi. Kasi kung sarili mo, hindi mo ma-lead, paano maniniwala sa'yo na kaya mo siyang i-lead? Or kaya mo mag-lead ng relationship? Diba? Kabubuhan eh. Kaya wag tayo mag-asta-asta na parang kay galing-galing natin sa buhay. Eh wala naman tayong ginagawa. Porket nanonood ka sa YouTube, sa TikTok, akala mo alam mo na lahat. Gets? Hindi pwede na bilang lalaki, puro ka lang dada, puro ka ebas, para kang administrasyon. Iba kinulo. Yung mga hindi naman nabanggit na dapat kasuhan. Ano to? Welcome to the circus. Anyway, so mga ropa, ulitin ko sa inyo, hindi lang yung toxic na babae yung iwasan nyo or i-avoid nyo or yung wag nyo talagang bigyan ng oras. Kasi ang problema, biglang susulpot-sulpot dyan pag unti-unti mo na siya nakilala. Kaya dapat make sure na mas matimbang yung nakukuha mo sa kanya kaysa yung mga bagay na hindi mo nakukuha sa kanya. Ano ibig ko sabihin doon? Kumbaga, kahit pa paano, dapat yung bigat na nararamdaman mo, dapat naiibsan ng mga bagay na positibo sa kanya. Eh, paano kung 90% negatibo sa kanya? O paano yun? Tatanggapin mo lang na ganun siya? Kasi naniniwala ka sa love? Ang inang yan. Hindi ganun, Ropa. Yes, walang problema sa love. Pero putang ina, dapat marunong ka naman rumispeto sa sarili mo, Ropa. Diba? Hindi yung ginagago ka na, tinatanggap mo pa rin kasi naniniwala ka sa salitang love. Walang problema doon. You can love a person kahit long distance. Pero putya, pag ginagago ka na, tinatarantado ka na, iniiputan ka na, niloloko ka na niya, pinapaigot ka na niya, minamanipila ka na niya, putya, what's the point of staying in the relationship? Gets?
Ano to, one-sided? Ano to, kinuha mo lang siya? Ano to, ginawa mo lang para pagsilbihan siya? Di ba? Relationship is transactional, mga ropa. Hindi man literal na sinasabi natin kung ano yung gusto ko sa'yo or kung dapat ito gawin mo, pero dapat kahit pa paano may idea kayo kung paano ang takbo ng isang relasyon bago kayo pumasok sa isang relationship. Gets? Alam natin at the end of the day, lalaki ang dapat mag-provide at magprotekta sa pamilya or sa girlfriend mo. Pero kung wala kang idea sa mga bagay na kaya mong i-provide sa kanya, then wag ka na mag-jowa, ropa. At sa mga babae naman, kung ang tingin nyo sa mga lalaki, dapat taga-protect at taga-provide lang, tapos wala nang hihingin sa inyo na kahit na ano, or wala kayo isusukle sa mga ginagawa niya, then mag-isip-isip naman kayo. Ano kayo, gold? Kasi pag mga ganitong mga babae, mga ropa, talagang literal na liability sila. Diba? Kung ganun kung ganun yung kukuhanin mo, yung talagang wala na iambag sa buhay mo. Akala kasi ng mga babae, pwede natin silang gawing inspirasyon. Kaya natin abutin ang ating mga pangarap or yung goal natin kahit wala sila sa tabi natin. Dahil ganun tayo. Diba? Kumbaga yung value natin na nakikita natin sa how much successful we are. Diba? Kaya nga ang karamihan ng gay men, successful. Walang babae yun sa buhay nila. O walang babae yun sa tabi nila. Kaya yung mga sinasabi ng mga babae na what can you bring to the table? I can inspire him. No, it's not. We don't need your inspiration. No, it's not. Kahit wala kang ganun, kahit hindi mo kami inspire, kaya namin magsumikap sa buhay kahit wala ka. Because we know, hardwired sa amin na we as a men, we need to fucking provide and protect. Paano mangyayari yun kung hindi kami magsasucess sa buhay? Or kung wala kaming gagawin sa buhay namin, di ba? Kaya mga ropa, huwag kayong matakot na bitawan yung mga babae na wala naman na ibibigay sa inyo na kahit na ano. Gets? Tapos lagi pa kayong pinapahirapan, lagi pa kayong minamanipula. Diba? Anyway, balik tayo dun sa topic natin. Mga ropa, piliin nyo yung mga ganitong may mindset na babae. Okay? Kasi yung mga ganitong babae, magre-reflect sa pagpili nyo or sa pag-choose nyo ng babae. Diba? O ngayon, syempre, madami nagsasabi, o yan, buti nga sa'yo, Derek, karma mo yan kasi iniwanan mo si Andrea dahil dyan kay Ellen. Hindi ganun, mga ropa. Ganun talaga, hindi mo naman malalaman kung ano yung mangyayari, di ba? Pero, the way you choose, dun mo malalaman kung ano yung pwede mo makuha. Di ba? Sabi nga nila, kung anong hobby mo ngayon, kung anong habit mo everyday, yan yung pwedeng maging future mo. Okay? So, wala kang kalalagyan, ropa. Kaya dapat, kung meron kang bad habit, dapat baguhin mo. Gets? So si Derek nagkamali dahil siguro pinairal niya ang kanyang nararamdaman. Kaya madalas siyang mainis sa mga shit test ni Ellen. So pag madalas kang sinishit test na babae, though syempre hindi naman talaga natin totally maiiwasan hindi mainis. Pero kaya nga sinasabi ko sa inyo, pumili kayo ng babae na talaga at least kahit papano may alam na sa men's nature. Bilang lalaki, aggressive tayo at territorial tayo. So pag hindi naintindihan ng babae yun, wala silang pake kung ano man yung boundaries mo o yung standard mo. Gagawin at gagawin nila yung mga bagay na gusto nila. Kagaya nung pagsusuot ng provocative, kagaya ng pagpo-post ng sexy photos, kagaya ng mga pasayaw-sayaw ng hot sa TikTok, 'di ba? Na pag nasa relationship ka na, dapat hindi mo na ginagawa 'yon, lady, 'di ba? Kasi yun yung mga simple things na pwedeng ma-retain mo ang lalaki pag sinusunod mo siya. Pag nakita niya na sa kanya ka lang, pag naaramdaman niya na sa kanya ka lang, pag nire-respeto mo yung mga ayaw niya, gets? So ganun mag-retain ng lalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang lalaki, madaling pasiyahin. Pag hindi mo na pasiyayan or hindi mo na satisfied yung ego ng lalaki or yung love language ng isang lalaki, then wag kang mag-expect na talaga magpo-provide at magpo-protekta sa iyan. Okay? Dahil ang lalaki, very strategic mag-isip. Hindi niya basta-basta gagawin yung mga bagay unless talagang kinain siya ng kanyang emotions or ng kanyang nararamdaman para sa'yo. Then, magaling ka pag nangyari yun. Pero, tandaan nyo ang lalaki, pag hindi na-appreciate, laging merong mga ibang babae pwede maka-appreciate dyan. Kaya ingat-ingat kayo, ladies. Kung paano nyo itrato yung boyfriend nyo na nagpo-protect at nagpo-provide sa inyo, ingatan nyo, tignan-tignan nyo. Baka magulat kayo, maraming sumalo o maraming umagaw sa lalaking hindi mo nire-respeto or ang tingin mo lang sa kanya, success object na lalaki na pinili ka at e-extrakan mo ng value. Ingat-ingat, tandaan nyo,
Ladies, ang dami yung kakompetensya every year. Maniwala kayo sa akin. Sa mga lalaking gusto nyo, napakadami yung kakompetensya. Why? Kasi tandaan nyo, yung mga lalaking gusto nyo, hindi marami yan. Hindi common yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Men are the prize pagdating sa relationship, hindi babae. Dahil kung ganda lang ang kaya niyang i-provide, very common yan. Gets? Pag common, ibig sabihin, supply and demand, maraming supply, pwedeng mababa na demand. Kaya nga, di ba, ang Rolex mahirap bilhin or mahal bilhin kasi nga talagang pipila ka or aabot ng ilang taon kasi kailangan talaga maghintay ka para mabili mo yung Rolex na gusto mo. Ganun binibili or ganun kataas yung value nung relos na yun. Diba? It really takes time. So mga ropa, tandaan nyo, lahat ng common, mababa ang value. Kaya nga mahal ang Ferrari. Diba? Mahal ang Lamborghini. Mahal ang Rolls Royce. Kasi ang Rolls Royce ginagawa 6 months. Kasi i-order mo pa, tapos hindi mo alam kung kailan mo makukuha. Gets? Hindi sila nag-release ng mass production. Any mass production, of course, mababa ang value, ropa. Kahit sa sapatos, pag alam yung rare, of course, ginagawa ng iba, nire-resell nila. Kasi alam nila yung value. Kasi alam nila, mahirap makuha. Gets? Kaya ang babae na talagang nagbibigay sa'yo or nagpupuno ng mga bagay na kailangan mo sa buhay or sumusunod sa'yo at nire-respeto ka, of course, yun yung mga babae na iingatan mo talaga. Kasi kahit papano, alam niya kung ano ang gagawin niya pagdating sa relationship ng dalawa. Well, wala namang masama na turuan mo siya. Pero syempre, dapat willing siyang matuto, ropa. Okay? So, ulitin ko mga ropa, pag alam nyo, yung babae, hindi kayo bibigyan ng peace of mind at magiging kagaya lang ng mga ibang babae, nasisiraan ka sa social media, iwanan mo na or hiwalayan mo na. Dahil hindi worth it na magtiyaga sa isang babae na alam mong sisirain ka or sisiraan ka pag naghiwalay na kayong dalawa. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in mysterious mga ropa.